So welcome back to my channel. For today's video, travel vlog naman tayo. So i-share ko sa inyo yung naging itinerary namin nung pumunta kami ng Taiwan this year. But before yan, please don't forget to like and subscribe. Little Miss Pharmacist. Salamat po. So first, before the flight, don't forget to register sa Taiwan Lucky Lands for a chance to win 5,000 NTD. Huwag niyo din kalimutang mag-purchase ng Easy Card at saka ng Wi-Fi. So we book ours via Klook. So, dito nyo din naman sa airport, pwedeng i-claim yung EasyCard at saka yung Wi-Fi. So, ito yung EasyCard na nakuha namin sa Klook. So, day 1, pagdating namin sa Taiwan, pumunta lang kami ng hotel para magpahinga. Then, lumabas na kami to explore the Ximending area and mag-night market. So, dun sa night market, pwede nyong matry yung mga famous street foods like fried chicken, milk tea, at saka yung famous Taiwan sausage. Then, for day 2, nag-avail kami ng North Coast Tour. So, minessage ko lang si Miss Mel She. So, sa kanya kami kumuha ng tour. So, no need na mag-down payment sa kanya. So, nagbayad kami nung mismong araw din dun sa meet-up place. So, first stop ng tour namin ay sa Yellow Geopark. So, dito ang dami nyo makikita na amazing rock formation. So, we got to see the famous Queen's Head Rock. So, guys, take note pala, pag pupunta kayo dito, don't forget to wear sunscreen kasi mainit siya. Then, yung next na pinuntahan namin ay yung Shifen Old Street. So, dito kayo magpapalipad ng sky lantern. So, you can choose kung 2 colors or 4 colors. So, yung sa amin ang pinili namin ay 4 colors. Doon din sa area makikita nyo yung isa sa sikat na pagkain din dito, yung peanut ice cream roll. So, guys, pwede nyo siyang itry. I recommend na itry nyo siya kasi masarap siya. Then, yung next na pinuntahan naman na yung Shifen Waterfall. So, hindi na kami nakarating dun sa mismong waterfall dahil si Madam nag-enjoy na dito sa sinakyan niya na kabayo. Pero ang sabi ng tour guide, famous daw ito dahil parang ito yung tumatayong counterpart ng Niagara Falls dito sa Taiwan. Next stop naman ay yung Yinyang Sea. So, famous daw ito dahil sa dalawang kulay ng dagat, yung blue at saka yung yellow. So, yung blue ay galing dun sa mismong dagat at yung yellow color naman ay nanggagaling doon sa Golden Waterfall. So, ito naman yung Golden Waterfall na kasama din doon sa tour. So, yung last stop namin ay sa Jufen Old Street. So, pag pumasok kayo dito, para kayong nasa old Asian movie. Kasi ang daming tea houses, then ang dami ding red lanterns. So, sabi din, kaya ito sikat dahil ito daw ang inspiration dun sa Japanese animated film na Spirited Away. And actually, pag pumasok kayo and pag inikot nyo to, ang dami nyo din talagang makikita na souvenirs ng Spirited Away. At guys, sa dami ng free taste dito sa street na to, pag pumasok ka ng gutom, paniguradong lalabas ka ng busog. So ito na nga po, trinay na nga namin tumikim dun sa mga free taste. And meron din dito yung famous street food na stinky tofu or yung fermented tofu. So trinay din namin and in fairness, masarap siya. So dahil maaga natapos yung tour, nag-explore muna kami sa may Ximending area. Pumasok din ako sa Watsons dahil na-curious ako dahil ang lalaki ng Watsons dito. For dinner, trinay namin yung beef noodle house na na-search namin sa internet. So medyo kailangan yung pumila dahil ang daming tao pero pag natikman nyo naman, worth it naman siya. Our day 3 was filled with culture and history. Nag-start kami by exploring yung Longshan and Kingshan Temple. Then walking distance lang din dyan sa mga temple na yan, nakita din namin itong well-preserved heritage site. Para siyang outdoor museum. So ito yung Bapelyaw Historical Park. Then malapit din dyan sa park na yan, nakita namin yung herbal medicine lane nila. As pharmacists, na-appreciate namin itong part kasi you can see traditional medicine shops and herbs na ginagamit pa rin hanggang ngayon. And then, we headed to Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall, a tribute to one of Taiwan's important leaders. Maganda rin yung view of Taipei 101 dito, so if gusto nyo ng photos, perfect spot din to. So, one last stop natin for today ay Taipei 101. So, we book our tickets via Klook. And guys, Taipei 101 is one of the most iconic landmarks in Taiwan. Pero ang highlight daw dito ay yung pagsakay sa elevator papunta sa observatory. Kasi isa daw ito sa may pinakamabilis na elevator sa mundo. So from 5th floor papunta dun sa observatory which is 89th floor, it will only take 37 seconds. Once you're on the observatory deck, ang breathtaking talaga ng view lalo pag gabi. You get a full panoramic view of the Taipei City. Perfect ending talaga for our day 3. So after Taipei 101, dumiretso kami sa night market para itry itong famous sausage nila.
So, yung day 4 namin, pumunta kami sa National Palace Museum dahil may nakuha kami na free ticket nung umattend kami ng Travel Expo sa Manila. So guys, kung pupunta kayo dito, medyo malayo siya kasi nung nag-bus kami, parang umabot ng mahigit 1 oras yung biyahe namin papunta dito. So after National Palace Museum, dumiretso kami sa Chiang Kai-shek Memorial Park. So na-witness din namin yung changing of guards and dito din kami nakakita ng sakura or nung cherry blossom. Then malapit dun sa Chiang Kai-shek, may nagtitinda nung parang bun nila. So pwede nyong itry kasi masarap din siya. After Chiang Kai-shek, nag-night market tayo ulit kasi bumili tayo ng fried chicken at saka yung pinipilahan na sing futang. So, yung pearls nito, makikita nyo na ginagawa talaga siya mismo doon sa shop. And pwede kayong manood and mag-take ng video habang ginagawa yan. So, ito yung nabili namin na milk tea. So, day 5, last day namin sa Taipei kasi biyahe na kami pa Taichung. So, we purchased our high-speed rail tickets via Klook. Yung high-speed rail, ito yung bullet train nila dito sa Taiwan. So, yung biyahe pala, tumatagal siya ng 1 hour. Then, yung total pala ng nagastos namin dito sa Taiwan ay ilalagay ko dun sa dulo ng video. Pero guys, hindi ito budgeted na travel kasi yung hotel namin, na-book na namin siya parang a week before nung alis namin. So, medyo mahal. So, pagdating namin sa Taichung, nilapag lang yung gamit, then nag-explore kami dun sa night market din dun. Then, for day 6, pumunta naman kami sa flower farm, sa may Huli Flower Farm dito sa Taichung. So guys, dito pala, may katabi kasi yung farm na para siyang samgyup hot pot. So pag kumain kayo doon, free na yung entrance nyo doon sa farm. So ito yung mga famous na nakikita natin na pictures ng mga pumupunta ng Taiwan. Yung may piano, yung may mga flowers. So dito yon sa flower farm na to. So, isang buong araw namin dito talaga napunta kasi medyo malayo siya dun sa area kung saan kami nag-stay. And late na din kami nakalabas kasi nga gabi na din kami nakauwi galing dun sa night market. So for day 7, our first stop was Miyahara, famous for its ice cream at chocolate shop in an old historical building. So dati daw itong pinakamalaking ophthalmology clinic dito sa Taichung, then kinonvert siya into an ice cream parlor. So super unique ang architecture ng Miyahara, parang nasa isang wizarding world ka. So kung fan ka ng Harry Potter, so mag-e-enjoy ka dito. Plus, masarap din yung ice cream nila kasi kakaiba yung mga flavors. After that, we explored the anime lane, so which is a heaven para sa mga anime fans dyan. Ang daming murals and graffiti related to anime, so super fun maglakad-lakad at mag-take ng photos. Kahit hindi ka hardcore fan ng anime, ma-appreciate mo yung art and creativity dito sa lugar na to. So for our last day here in Taiwan, we visited the Rainbow Village. So sobrang colorful at Instagrammable ng lugar na to. Pero guys, alam niyo bang sobrang inspiring ng kwento kung paano nabuo ito. Dahil iisa lang daw ang nagpaint talaga nito at ang tawag sa kanya ay si Rainbow Grandpa. So yung story kung paano to nabuo ay mababasa nyo dun sa story house na nandito din sa Rainbow Village. So guys, gastos reveal na nga tayo. Ang total expenses namin ay 65,787. So for 2 adults and 1 infant. Pero guys, take note na hindi kasama dito yung food, transpo, pati yung pasalubong. Doon kasi sa ticket na nakuha namin, hindi naman to seat sale. So kung makakakuha kayo ng seat sale, mas makakamura kayo. Pati doon kasi sa hotel din na nabook namin, medyo mahal kasi nabook namin to parang a week or 2 weeks before yung flight namin. Kaya mas mataas na yung rate. So, thank you for watching guys and don't forget to like and subscribe. Sana po nakatulong ang video na to para dun sa mga gustong magbiyahe at magpunta sa Taiwan. Salamat po!